of success born from the dust. Great Ark Farm. Great morning mga kabaka, Arnel Corpus po mula sa Great Ark Farm. Buwabati po sa inyo ng isang magandang araw. Ngayong araw mga kabaka ay gusto ko pong pag-usapan natin yung lupain natin dito sa Pilipinas. Gaano ba kalaki ang natitirang lupain natin dahil nga po sa paglobo ng ating population? Ilang hektarya na lang po ba yung natitira na lupain na naiwan para po sa ating sakahan? At kung ilang hektarya din po ng lupa ang kasalukuyan na ginagamit para po sa production ng beef natin dito sa Pilipinas. Sa ngayon mga kabaka, ang lupa po na sinasaka natin sa Pilipinas ay nasa around 9.8 million hectares na lang po, which is around 32% ng lupain natin dito sa Pilipinas. At ang mga lupain na ito ay ginagamit po ito sa iba't ibang uri ng pagsasaka. Kasama na po dyan yung mga crops po natin. Bigas, para sa bigas, para sa mais, at iba pang mga high value crops. At ang allocation po dyan para po sa bakahan, yung tinatawag po nating pasture land ay maliit na lang po, 1.15 million hectares na lang. At ang problema po nga natin, yung mga rancho po natin ngayon, syempre ang kaya mo lang ilagay sa yung rancho ay nasa 1 ulo bawat hektarya, at kung medyo hindi maganda yung pasture ay aabot po yan ng 1 baka sa bawat 10 hektarya. So kahit may 1 milyong hektarya pa po tayo ay hindi po natin kayanin yung i-produce yung kinakain nating taon-taon, which is mahigit 3 milyong ulo ng baka. Ang local production po natin, tulad ng nabanggit na po natin nung una, ay nasa 60 to 70,000 metric tons ng karne. At katumbas po yan ng kung 70,000 metric tons po yan, ay katumbas po yan ng mga 466,000 na ulo ng baka lamang ang ating napoproduce sa ngayon. At ang beef cattle industry natin ngayon, gumagamit po ng pasture, ay may mga hinaharap din pong problema. Number 1 po yan, dito po sa amin sa Mindanao, yung aming mga pasture land po ay pinasok na po ng mga tao. Ginagawa na pong bahayan. So yung mga rancho po rito, kunting-kunti na lang po yung mga naiwan nilang lupa, kung saan ay nagre-resulta po na maliit na lang din po yung napoproduce na baka. At ang iba naman po, yung ibang grazing land, ay tinataniman na rin po ng ibang uri ng pananim, katulad po ng saging, pinya. So eventually lumiliit at lumiliit po ang ating production ng baka. At nandiyan pa po yan, yung iba po nating mga rancho dito ay hirap din po mag-produce, yung mga ranchero po natin, dahil pangit po yung kalsada, wala po tayong infrastructure na papunta doon. At kasama na rin po dyan yung lagi nating sinasabi, yung value chain po ng karne natin. Hindi po tayo makapag-produce ng magandang quality ng karne. As a result ay hindi po maganda yung return ng pagraransyo dito sa Pilipinas. And of course, problema din po yung nasisira na po yung lupa dahil na-overgraze po natin, hindi po nabibigyan ng budget na abunuhan yung ating pasture, hindi po tayo nakapagtatanim ng mga high value o yung mga high protein grasses, para naman po in return ay mabigyan po ng magandang nutrients yung ating mga baka. At ang isa pa po na challenge po natin dyan, of course, yung climate change po. Minsan binabagyo po tayo, minsan tuloy-tuloy yung ulan, at katulad naman ngayon, tuloy-tuloy naman po yung init. At dyan nga lang po sa amin, sa mga rancho sa bandang Jensan Airport po, marami na pong mga rancho dyan yung nasunog dahil nagkakaroon po ng grass fire. At ang magiging resulta po niyan, wala pong makain yung mga baka po natin na nasa pastulan. And of course, yung current population po natin, which is sobrang dami na po natin, at ang magiging demand po ng pagkain ay tuloy-tuloy. Kaya kung hindi po natin maayos na ma-utilize yung mga lupain po natin, ay lagi po tayong naghahabol. Mas mabilis po yung paglago ng ating human population kaysa yung pag-produce po natin ng pagkain. So ano-ano po ang pwede natin gawin para po maibsan itong mga problema? Unang-una po sa mga rancho ay dapat po ay i-enhance po natin yung grazing management.
magtanim po tayo ng damo na mataas ang protina para yung mga baka po natin kahit nasa rancho ay kaya po nilang tumubo or lumaki ng mabilis at makatay po natin sila ng bata or madala po sila sa feedlot ng mas bata. Kailangan po natin abunuhan, kailangan po natin ng magandang klase ng damo na sadyang para pagkain po ng baka sa mga rancho po natin. Huwag po tayong umasa doon lang kung ano yung tumubo dahil magiging kulang po yan at magiging resulta po niyan, bumababa po yung ratio natin sa bawat hektarya pagdating po sa pag-produce ng mga baka. And of course, katulad po ng ginagawa po natin, katulad po ng ginagawa ng Great Arc Farm, kami po ay may kunting segment sa bawat stages po ng pagbabaka. Meron po kami kunting breeding, meron po kaming kunting backgrounding, at meron po kaming kunting fattening. Kung saan po ay sinisikap namin na kahit naka-confined feeding po kami, ay mababa po yung cost ng aming production. But at the same time, nakaka-produce po kami ng quality na puri ng karni ng baka. Siguro yung mga farmers po natin, kahit po na suga-suga pa lang yung mga baka, kung matutunan nyo po yung tamang technique, hindi po natin kailangan ng malaking lupain. Ito nga po sa amin, 5 to 10 square meter lang po ang allocated budget para po sa breeding, para po sa aming fattening po ay 5 square meter nga lang. Kahit liliit po yung lupa, kung intensive naman yung farming natin, instead na yung baka po natin ang lumalapit sa pagkain, yung pagkain po, yung pagkain ng baka na po ang ilapit natin sa baka. Sa ganyang paraan po ay mas mabilis po yung kanilang paglaki. Pag maganda po yung nutrition nila during breeding stage, ay makabigay po ito ng isang guya kada taon. And of course, balik ulit tayo, yung investment natin sa infrastructure. Kailangan po natin ng isang slaughterhouse na paglabas po ng ating baka, mayroon po tayong cold chain na paglabas po ng ating baka ay it's either chilled or frozen na po yung ating mga produkto para po makapagkuman po tayo ng maayos na presyo. Yun pong mga hinahang po kasi dyan sa palengke na yan, yung warm meat na yan, napakadelikado po yan pagdating sa kalusugan kasi maaari pong makontaminate ng masasamang mikrobyo yung ating karne dahil hindi po ito chilled or frozen, which is very vulnerable po pagdating po sa contamination ng masamang mikrobyo. And of course, tuloy-tuloy po dapat ang investment natin sa research and development para ma-improve po yung genetics ng baka natin at i-promote po natin yung mga makabagong technology. Actually, hindi naman to new technology, ginagawa na po ito sa ibang bansa. Pero kailangan lang po na maniwala sa atin yung mga farmer na may kita po sa value adding sa pamamagitan po ng confined breeding, confined backgrounding, at saka confined feeding. And kailangan din po natin ang suporta ng gobyerno. Ito nga po napapansin ko, minsan nawawala na po yung karapatan ng mga farms dahil nai-encroach po yung mga pabahay po ng ating mga tao. Sa akin wala naman pong problema yan, pero kanya lang kailangan natin balansihin. Ano ba talaga? Dumadami yung tao, pinapaalis natin yung mga farm na nauna na sa atin dyan ng mga 20 years at pinapaalis natin dahil may subdivision na pinayagang tumayo sa gilid ng farm natin. Saan po pupunta yung production ng pagkain pag tuloy-tuloy? Sana bigyan nyo po kami ng ng tenure yung mga magsasaka. At kung ayaw ninyo, planuhin naman natin. Maglagay tayo ng specific na lugar kung saan lahat ng mga magsasaka ay nandoon. Yan, hindi lang po ito problema sa pagbabaka, problema din po ito sa manukan. May poultry po akong kilala dyan, 20 years na nagpo-poultry. Ngayon may tumabing subdivision, biglang pinitisyon, hindi na makapag-poultry. Paano po yung investment ng mga magsasaka na nag-i-invest? Ganon din po sa baboyan. Nung unang panahon, wala pong kapitbahay dyan. Nung biglang nagtayo ng subdivision, pinitisyon. Alam naman po natin, itong mga politiko po natin, kung mas marami po yung nagre-reklamo, isakripisyo po nila yung industriya. Dahil lamang po sa impact ng buto, which is napakalungkot po, napakalungkot. Kailangan mahanap po natin yung tamang balanse. Na kailangan hindi nasisira yung ating environment. At the same time, kailangan po hindi lang po yung kapakanan ng mga tao ang tinitingnan natin. Tingnan din po natin yung kapakanan ng ating mga farm. Dahil pag mayroon pong farm, mayroon po tayong kakainin. Pag wala pong farm, wala po tayong kakainin. At pag umasa lang po tayo sa imported, darating ang panahon na yung mga bansa na yan, ayaw na po hindi tayo bintahan ng kanilang produkto, magugutom po tayo. So yan lamang po.
Ito po si Arnel Corpus mula po sa Great Arc Farm. Lagi po naming hinihingi sa inyo, patuloy nyo pong suportahan, paki-like, follow at higit sa lahat, share po ang page namin sa Facebook at saka sa YouTube. Great Arc Farm, Likabakang Arnel. At nagsasabing, pagpalain po tayo ng Panginoon. Cultivating hope.